Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong umamin na si former President Rodrigo Duterte na siya ay matagal nang pumapatay at saka meron siyang death squad at wala siyang pakialam sa human rights, ano kaya ang masasabi ni Harry Roque ngayon? Hindi kaya sa loob-loob ni Harry Roque nasasabi niya na, tama ako, Duterte is a self-proclaimed murderer. Then matatandaan po natin noong 2018, sinabihan po ni Harry Roque ang taong bayan not to vote for self-professed murderer. And he was referring to Duterte. Meron po kasing lumabas na video kung saan inihikayat ni Harry Roque ang taong bayan na wag bumoto sa isang self-proclaimed murderer. Sabi po niya, please, I want you to go out and not just vote against him, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. O ngayon, Harry Roque, umamin na yung boss mo na siya ay mamamatay tao. Then ano pa po ba ang pwede nating itawag kay Rodrigo Duterte matapos niyang umamin sa Senate hearing na matagal na siyang pumapatay? And he takes full responsibility doon sa mga nangyaring patayan sa kanyang war on drugs diyan sa EJK. Oh, Roque, magsalita ka nga ngayon. Tama ka pala all along. So ano pa ang ginagawa mo diyan sa kampo ni Duterte? Napatunayan mo dahil umamin si Duterte na siya ay mamamatay tao. Eh di tama ka pala. So magsalita ka ngayon. Sabihin mo that you were right all along, na si Duterte ay isang self-professed murderer. Eh hindi ba? Tama ka eh. Inamin niya. So, self-professed ang ginawa ni Duterte. Admission of guilt. Pero, iba na po kasi ang tono ni Roque ngayon. Sabi niya, ngayon na siya ay spokesperson na ni Rodrigo Duterte, his personal convictions must take a backseat. So kahit na deep inside Roque, alam niyang mamamatay tao si Duterte, pero dahil siya ay under na kay Duterte, yung personal conviction niya, dahil nung una yan, masigasig yan na anti-Duterte. Pero ngayon, bumaliktad ang mundo. Ang sabi niya, let us not underestimate the success of the President in the war against drugs. In fact, other countries now look to us as a model. It has been hugely successful. I think the communities are safer and our young people are better protected against drugs. I speak for the President now. In this capacity, I have no personal opinions. Kita niyo na? Anong ibig sabihin nun? Wala palang paninindigan si Harry Roque. Ngayon mo ipakita ang iyong conviction, Harry Roque, na ang iyong boss ay isang self-professed murderer, na all along tama ka. Pero nung nag-iba ka ng tono, sinabi mo, successful ang presidente sa war against drugs. E ipinangako ni Duterte na in 3 to 6 months, lilinisin niya ang bansa sa droga. Natapos ang kanyang termino, nandyan pa rin ang droga. Tapos sinabi mo, I think the communities are safer and our young people are better protected against drugs. Safer ba yon? Magbalik tanaw tayo. Balita sa GMA News noong August 31, 2018. Duterte on Davao's high number of rape cases. Maraming maganda, maraming rape. Davao City has a high number of reported rape cases among major cities in the country because, according to President Rodrigo Duterte, there are many beautiful women in his hometown. So, bakit nila sasabihin na Davao is the safest province in the country? Eh ito, 2018 ito. Inamin ni Duterte na maraming rape cases sa Davao dahil marami daw magaganda sa Davao. So, sino madalas ang mga gumagawa ng karumal-dumal na rape? Hindi ba yung mga lango sa drugs? Yung mga drug addict? So, paano sasabihin ni Roque na successful ang war on drugs ni Rodrigo Duterte? Eh, kayo na mismo, si Duterte na mismo ang nagsabi, mataas ang numero ng rape cases sa Davao. Yan ba ang masasabing safest city ang Davao? Sabi pa ni Roque sa kasagsagan ng war on drugs,
other countries now look to us as a model. It's been hugely successful dahil hindi pa nalalaman ng ibang bansa kung anong klase yung style ng war on drugs ni Duterte. Ngayon, ano ang sinasabi ng ibang bansa? Lalo na sa pag-amin ni Duterte. Sikat ngayon si Duterte sa ibang bansa dahil siya po ang front page ng napakaraming dyaryo worldwide. Sabi po rito sa isang dyaryo, Philippine ex-President Duterte says he kept a death squad as mayor to kill criminals. Sabi naman sa Reuters, former Philippine President Duterte confirms existence of death squad. Isa pa sa Al Jazeera, Philippines ex-President Duterte says he kept a death squad as mayor. The former president admits he had instructed policemen to encourage suspects to fight back, to justify their killings. So, inuudyukan pa ng mga pulis itong mga suspects na manlaban. Dahil kapag nanlaban ka, todas ka. O edi na-justify kung bakit sila napatay. Sasabihin, nanlaban eh. So, tinuluyan ko na. At sabi naman sa The Guardian, Duterte tells Philippines War on Drugs Inquiry he kept a death squad. So lahat po itong dyaryo na to, ibinalita sa buong mundo na itong si Rodrigo Duterte ay merong death squad. Ano ba ang trabaho ng death squad? Di para pumatay. Kay police yung mga yan, kay civilian yung mga yan, ang trabaho nila ay para pumatay. Kaya nga death squad eh. Tapos sasabihin ni Salvador Panelo, nagbibiro lang ang dating presidente. Sabihin mo yan dito sa mga dyaryo sa iba't ibang panig ng mundo, Panelo, na si Duterte ay nagbibiro lang. Maniwala kaya itong mga taong ito, itong mga dyaryong ito? Kung ang mga Pilipino nga, hindi mo napaniwala eh. Kasi inuuto mo at ginagawa mong tanga ang taong bayan dahil akala mo maniniwala kami na nagbibiro lang si Rodrigo Duterte. At sa tingin mo, itong mga dyaryong ito, maniniwala na nagbibiro nga si Duterte? Sabi naman sa World News ng AP, Duterte's jarring testimony into drug killings in Philippines relieves a nightmare for many. Yung mga naging biktima o yung pamilya ng mga naging biktima, nung narinig nila ang pag-amin ni Duterte tungkol sa mga pagpatay, ano sa tingin ninyo ang naging pakiramdam nila? Sabi dito sa balita, the cockiness, expletives, and threats unleashed by former President Rodrigo Duterte in a Senate inquiry brought back the nightmare of the bloody war on drugs for many families of the thousands of victims who were gunned down under his rule. Speaking under oath in Monday's televised hearing into the killings, a defiantly combative Duterte returned to the national spotlight for the first time since leaving office in 2022 with little show of remorse. Sabi ng mga kritiko, he got away with it again. Dahil kitang-kita naman po natin, aminado si Duterte sa mga nagawa niyang pagpatay at wala tayong makikitang ni katiting na pagsisisi. Sinabi pa niya, if I am given another chance, I will wipe all of you, na pinalakpakan naman ng mga DDS na umattend sa hearing. Tuwang-tuwa silang marinig kay Duterte na kapag binigyan siya ng isa pang tsansa, gagawin niya ulit lahat ng ginawa niya. Yung EJK, yung mga pagpatay. Sabi pa sa balita, Duterte again denied that he authorized extrajudicial killings of drug suspects, saying there were no state-sponsored killings, but he acknowledged that as mayor of Davao, before becoming president, he kept a small death squad of gangsters whom he had ordered to eliminate other criminals. So ito palang dalawang statement na to ay contradiction na. Sabi niya, he did not authorize extrajudicial killings of drug suspects, saying na wala daw state-sponsored na pagpatay. Pero inacknowledge niya, inamin niya na nung siya ay mayor pa ng Davao, meron siyang isang maliit na squad, death squad,
At ang sabi niya, ng mga gangsters. Pero narinig naman po natin sa Senate hearing na tinuro pa niya si Senator Bato de la Rosa at sinabi niya, yan senator na yan, death squad din yan. So gangster ba si de la Rosa? Ang pagkakaalam ko, police ito eh. Di ba naging chief of police pa nga? So kung sinasabi ni Duterte na hindi siya nag-authorize ng state-sponsored killings, ano ang trabaho ng death squad? Hindi ba para pumatay? At kung nagawa ni Duterte ito nung siya ay mayor pa lang ng Davao, hindi ba niya magagawa ito nung siya ay naging presidente na? Dahil ang sabi niya, kung ano ang ginawa niya sa Davao, gagawin niya sa buong Pilipinas dahil in 3 to 6 months ay lilinisin niya ang bansa sa droga. So maniniwala ba tayo na walang naging state-sponsored killings? Nang ibig bang sabihin ni Duterte, yung death squad ay nung mayor pa lang siya at nung presidente ay wala na? Maniniwala pa tayo doon? Sabi pa dito, Duterte's profanity-laced outbursts scared Randy De Los Santos, who was invited by the Senate to speak about the killing of his nephew Kian by police under Duterte's war on drugs. Pakiramdam daw niya ay nagbalik yung bangungot. I had this frightening feeling that thousands of innocent people may be gunned down again. Sabi pa ni Randy De Los Santos, I was wondering why he was allowed to speak with disrespect and given a stage to vent his past excuses. Iyan, isisi natin doon sa mga senador. Sila ang nandun at pinabayaan lang nilang magmura ng magmura si Duterte. Iisang tao lang, iisang senador lang ang nagpakita ng tibay ng loob para questionin si Rodrigo Duterte. The rest of the senators, lahat sila naghaleluya pa kay Rodrigo Duterte na para bang normal lang, natural lang yung ginawang pagpatay during the war on drugs. Dahil sabi ni Senator Robin Padilla, kung isisisi natin ang mga namatay sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin natin ano ang drug underworld, syndicates. Regular na ito tuwing magpapalit ng administrasyon. Maglilinis ang mga sindikato. Nako, ano ba ang utak nitong si Robin Padilla? Ibig niyang sabihin, hindi dapat isisi kay Rodrigo Duterte yung mga naging patayan. Kanino natin dapat ibunto ng sisi, Senator Robin? Sabi naman ni Senator Bongo, bago mahalal si PRRD, talamak ang iligal na droga, sindikato at armado, pati polisya na infiltrate. Systemic ang problema. Kailangan ng kamay na bakal para solusyonan ito. Ibig sabihin, kailangan patayin lahat ng kriminal na yan. Wala ng due process. Wala ng human rights. Kahit na suspect pa lang, todasin na. Yun ba ang ibig sabihin ni Senator Bongo? Kailangan ng kamay na bakal. Kaya tinatawag nilang weak leader si President Bongbong Marcos dahil gusto nila tularan ni President Bongbong Marcos ang style ni Duterte lalo na sa war on drugs. Na wala na dapat pakialam sa human dignity, sa human rights. Dahil para kay Duterte, wala ng dignidad ang mga taong ito. Kailangan na silang burahin sa mundong ito. So, ano nangyari? Nagtagumpay ba ang mga senador? Na kung tutuusin, itong mga inaakusahan tulad ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Bongo, dapat nag-inhibit sila Di ba? Por delikadesa naman. Dapat nag-inhibit kayo. Kayo pa ang nandyan sa panel. Saan ka nakakita na yung mga akusado pa ang nagtatanggol dun sa isa pang akusado? Kaya tuloy, bagsak ang trust rating ng Senado kung ikukumpara natin sa Quadcom. Sabi tuloy ni Admin Rich, sagot niya kay Robin at kay Bongo. Basahin ko po. Bakit Robin at Go? Yung mga batang namatay, babaeng buntis, lolo at lola, mga anak at magulang na namatay, nasa sindikato ba? Mga armado ba? Alam mo ba na ayon sa investigasyon, namatay sila nang walang baril, tinaniman lang ng 38 revolver,
isang usual gun na tinatanim sa kanila ng mga pulis. Mabuti nga sana kung yung mga sindikatong armado ang pinatumba, baka matuwa pa ang taong bayan. Kaya lang, malinaw na mga inosenteng mahihirap ang pinatumba ng tatay mo. Ika nga sa 100 na tsugi ay 3 lang ang totoong gumagamit at pusher ng polvoron. Kaya kailangan ng hustisya. Hindi 1/5 ang buhay ng tao. Tandaan mo yan. Yan po ang banat ni Admin Rich kay Robin Padilla at kay Bongo. Sa bagay, kung si Rodrigo Duterte nga nasabi niya that I don't care about human rights, believe me, diyan naniwala si Senator Robin Padilla at si Senator Bongo na sila din, they don't care about human rights. Buwelta tuloy ng Young Guns sa 19th Congress ng House of Representatives. Duterte must go to jail for EJ case. Following former President Rodrigo Roa Duterte's admission of full legal responsibility for killings under his war on drugs during the Senate inquiry, the Young Guns of the House of Representatives on Monday demanded that Duterte face the full force of the law and go to jail for the extrajudicial killings committed during his administration. Sabi ni Representative Mika Swansing, our judiciary and investigative bodies now have a duty to act on this admission. The former president's own words must be met with a serious response. For too long, victims of EJ case have waited for answers. Sabi naman ni Representative Paulo Ortega, if Philippine authorities do not act, the ICC could be a crucial avenue for justice. We must ensure accountability for the lives lost and demonstrate that no one is above the law. Sabi naman ni Representative Lordan Suwan, we cannot ignore such an admission. Sabi naman ni Representative J. Konghun, Duterte's admission offers an opportunity to reaffirm our nation's commitment to the rule of law. This is a critical time for our institutions to show their strength by pursuing the legal accountability that so many families have waited for. At ang panghuli, sabi ni Representative Jude Asidre, the former president has publicly accepted responsibility for these deaths. If we truly stand by our principles of justice and the rule of law, then Mr. Duterte must be held accountable. He must go to jail for this EJ case. This is not about politics. It is about justice. So, kanino po tayo maniniwala? Sa mga statement ng mga senador natin o sa mga statement ng ating Young Guns ng House of Representatives? Dapat na bang managot si former President Rodrigo Duterte matapos niyang umamin sa mga krimen? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.